former Prime Minister Shinzo Abe, patay na. Diba? So, siguro ko naman, marami dyan, alam na ninyo yan. Na-assassinate siya kahapon. Kahapon ba? Unong kasi late ko na yata napanood yung news. But anyway, not later than 2 days ago. So, kahapon siguro. Okay. Sino nga ba si Shinzo Abe? At anong ginawa niya? Wag na lang yung sino, but rather anong ginawa niya? I mean, nung siya ay nakaupo na Prime Minister, ano yung sinasabing legacy niya? Sa napakaikling salita, itong si Shinzo Abe, ang tao na nagbigay daan upang ang mga Amerikano ay makaposisyon sa Asia-Pacific strategy. Strategy ng mga kano para ma-implement dito sa atin. Yun. So ito si may mga comment nga sa YouTube na yan, si Shinzo Abe ay tuta, puppet ng mga Amerikano. And I watched another video. Itong si Shinzo Abe is ipinupus niya ang agenda, ang nais ng Amerika. Sukdo lang ito ay harmful na sa mga citizen ng kanyang bansa. So, that is Shinzo Abe. So, ibig sabihin, ano ang attitude kay Shinzo Abe ng China at saka Russia? So, ayaw sa kanya ng Russia. Ayaw sa kanya ng China. At marami din sa bansa niya ang ayaw din sa kanya kasi nga tuta siya. May mga ini-implement na siya na mga programs, mga strategy na masakit na at nasasaktan na, nasasagasaan na ang kanyang bansa. Ina-adapt niya kasi yun ang sinasabi ng Amerika. That is what Shinzo Abe is. And knowing, alam natin yan, marami sa inyo nagtatanong, paano ang Japan dikit sa Amerika? Anong sagot ko? Hayaan nyo lang. Darating ang panahon na yan ay maninindigan at yan din ay magigising. Di ba yan ay sinasabi ko sa inyo? Magigising din yan. Babaliktad yan. Kailangan lang mawala ang taong itong nagpupush ng American agenda. Naku, baka mapagbintangan tayo niyan. Pero wala tayong kinalaman dyan. Pero nilog din siguro ng abayan. Kasi matagal nang tinik sa lalamunan ko yun. It's time na tatanungin ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Bakit nga ba nagkaganyan ang Japan? Nasaan ang patriotism nila? Diba, ang alam ko sa Japanese, kapag nakorne na ng kaaway, itatayo ang sword, yung talim ang nakataas at dadapa sa sword. Harakiri. Yun ang alam ko. Bakit itong si Abe ay ganyan? Where is patriotism? Pagkitanong nga yan sa mga kaibigan ninyong Hapon. Matapos nilang bombahin ang mga ninuno nila, binumba. Alam naman ninyo ang Nagasaki, alam naman ninyo ang Hiroshima, alam naman ninyo yung ito inihurog na bomba doon. Ang daming namatay, halos mabura sila sa mapa, yung mga lugar na binagsakan noon. Then all of a sudden, here comes a prime minister na dumidila sa puwet ng mga taong bumamba sa kanila. Ano yun? Where is your patriotism? Where is your heroism? Siguro ko kung bubuhayin yung mga ninuno niya noon ng panahon nung ginawa yung bomba na yung buhayin lahat ng mga namatay sa bomba na yun, lulusubin itong si Shinzo Abe. See?
Ngayon, napapalayo sa Shemites ang mga Japanese at napapadikit sa Americans, sa Japhetites. But that should not be the case sana kung hindi dahil dito kay Senso Abe. Siya ang nag-push habang inilalayo niya ang bansa mula sa possible reconciliation with the Japanese and with the Russians. Kasi kahit nag-away-away sana, dahil iisang continent tayo, madaling i-patch up yun. Hindi eh. So sa akin, I am looking at a new horizon. Bagong pag-asa na sa pagkawala ni Senso Abe ay medyo babalik ang diwa, the spirit of being an Asian sa mga Japanese. Parang minsan pag may nakausap akong Japanese, parang gusto kong sabihin, pag may nakikita akong Japanese, parang gusto kong sabihin sa kanya, kayong mga Japanese, you are Asian. Think and decide as an Asian. Huwag kayong nagpapagamit sa Americans. You are advancing their interest. Samantala, nagdi-deteriorate ang inyong welfare. So yan. Ngayon, dahil sa posisyon ng Japan na maka-west, kumakapit ang Taiwan sa Japan. Nagkakaroon na ng band and wagon. At sumasama ang South Korea. South Korea, Taiwan, and Japan. Yan ang problema natin dito sa Asia Pacific. So yan ang latest update. Ngayon, doon naman sa Europe, Germany is malapit ng manikluhod kasi malapit na ang winter. O kayong mga nasa Germany dyan, o ano kayo, brace. Kasi pag dumating ang winter at hindi pa binubuksan ni Abe ang Nord Stream pipeline number 2, maninigas kayo sa lamig dyan. Ngayon, itong mga kagaya ng itong mga Europeans na to, ang pinagmamalakyan nila, ano ngayon kung hindi kami bentahan ng oil ng Russia? Pero actually, hindi naman sa ayaw ng Russia. Sinanction kasi nila ang Russia, binoykot nila ang oil ng Russia. Okay, di fine. Sabi ni Putin, fine. O di isara ko na rin, pati yung gas supply ninyo. Bakit? Porket yung gas, wala kayong makukunan, hindi nyo isanction. Yung oil, isa-sanction ninyo. Hindi, isara ko na rin ito. Ayan, ganyan nangyari. So, sinara. Sabi na, total, ang Norway ay mapapagkunan ng oil. Ito, kahapon. Nagwelga ang mga tauhan. Kumbaga sa atin dito yung Philippine National Oil Company. Yan, PNOC. Oil nga ba? Ang meaning ng PNOC. I'm sorry. Basta yung kunwari PNOC, basta agency na humahawak sa energy sector ng Norway. Yun. Yung planta, yung 7 oil field nila goes offline. Bakit? Nag-walk out na ang mga empleyado. Di tuwang-tuwa na naman si Putin. And UK. Nag-resign na. Itong parang yung malakas ang hangin lagi, ang buhok. Yung malakas ang hangin sa labas. Ito, na Prime Minister nila. Si Boris. Si Johnson & Johnson. Yung si Pulbos. Okay, malakas ang hangin sa labas. Nag-resign siya. Bakit? Nagkaroon ng mass resignation ang gabinete niya. Ayaw sa kanya. Sabi na naman ni Putin, kung ayaw nyo sa kanya, ayaw din naman namin sa kanya. See? Bakit? Anong nangyayari? Ano ba talaga nangyayari sa UK? Nag-aaway-away na sila. Bakit? Hirap na sila. Bakit hirap na hirap sila?
Kasi nga dahil sa pagkalaban nila sa Russia. Germany, bagong kasi wala na si Angela. Yung prime minister din doon. Nag-U-turn na ngayon, pabalik, back to Russia. Di tatawa-tawa na naman si Putin. Norway, walang oil. Bakit? Walk out ang mga, ewan ko, baka mga sympathizers ni Putin, pero nagkataon lang siguro. Wala na ring oil. Anong nangyari sa Amerika? Amerika, pataas na pataas ang presyo ng oil. Nililigawan nila ang Middle East. Ini-snub naman nila si Biden. Venezuela, hindi na. Naunahan na sila ng BRICS. Niligawan na ng BRICS ang Venezuela. Siyempre, sumama ang Mexico, yung ano. So as you can see, kung naalala ninyo yung 2 years ago when I said na ang Semite territory ay magkakaisa. And that is now shaping. Di ba I told you that? Na mabubuo ito, not only militarily, but also economically. Mabubuo yan. And it's now happening. Yung mga tinik at kontrabida, unti-unting nalalaglag. Tingnan mo. Japan. Isa na lang ang problema dyan, Taiwan. Pero mukhang itong babaeng presidente ng Taiwan ay nakikipag hi and hello kay Abe Di okay. Let's see what's going to happen next. Papalakpak kayo. Isunod na yan. Kasunod na yan. Akala ko isunod na yan. Wag ganun sis. Baka tayo ipapagbintangan. Isunod na yan. Mali pala ako nagbasa. Kasunod na yan. Wala tayong kinalaman dyan. The Spirit is moving. Kung paano tayo ay natipon because of the Spirit of the Covenant. It is also the Spirit of the Covenant na bubukag sa kanila. They will be stirred. Hahalukayin din sila ng Spirit of the Covenant. Sila, hindi magkakasundo. So now, I'd like you to, sorry kasi biglaan itong message na to na i-deliver ko sa inyo. Hindi ko nahanap ang verse. But this is found in Isaiah. Na by the time that we are being blessed, kung saan man tayo naroroon, the land will be equally blessed. Kaya ang swerte ng mga Pilipino, na kahit ayaw sa covenant, swerte nila, bakit andito tayo Yung blessing na darating sa atin, madadamay sila, maaambunan. Swerte nila. Kahit papano, di ba? So tayo ang nagdadala ng swerte sa bansang ito. Habang tayo ay pinagpapala, yung mga kumakalaban sa covenant ay bumabagsak at naghihirap naman. So itong pagtaas ng mga bilihin natin, this is only temporary. I tell you, this is only temporary. Yung economic troubles natin, these are only temporary. Pero ang nakakatakot, yung ikaw ay nasa taas at dumadaos-dus ka ng pababa at wala kang makapitan. Katulad ng Europe, katulad ng Amerika. Japan, bumagsak ang kanilang yen. Para doon to kung nakabango na. But that was the news last time. Na talagang sobra, nag-devaluate talaga. Kahit naman ngayon, di ba? Alin ang mataas ang value? Yen o peso natin? Sige nga. For info lang. Dumaos-dos din ang Japan. So naandyan yan, nasusulat yan ni Prophet Isaiah at naandyan din yan sa Revelation.
The four horsemen. Di ba? For a day's labor. Naalala ninyo yon? O ito yung nangyayari ngayon. Problema ang wheat, problema yung ganito. Magkakaroon ng food shortage, magkakaroon ng ganito. Ayun yun. Kasi umaarangkada na halos ang, sa pansin ko, 3 horseman na ang umaarangkada ngayon. Kaya yung famine, pwedeng mangyari. O di ba, nagfo-food shortage na. Economy. Yan. Habang nagkakaroon ng death. Di ba? O ito. Hinahamon nila si Putin. Ang Amerika, UK, gustong hamunin ang Russia. Edi sabi ni Putin, okay, hinahamon nyo kami, gusto nyo kaming subukan, what can I say? Let them try. Subukan nila. So very cool na sagot. So, habang nagaganap ang lahat ng mayan, tayo naman ay nagpapatayo ng temple. Di ba nakakatawa lang? As the days of old, nung itinayo ang second temple, panahon ni Ezra, di ba panahon ng kaguluhan yun? O, panahon din ng kaguluhan ngayon. While we construct the temple, sana mayroong makapagbigay pala ng update habang nagsasalita ako, prepare nyo na ang mga video dyan. Para naman makita nyong tumatayo na rin ang dingding ngayon. Dati puro poste lang. O kahapon pagpunta ko doon, yung mga dingding, nagbubuhos na. Yung iba, inaano na. There is very significant, yung nakakadili lang sa atin is yung panahon. So it's rolling over. At ang ganda niyan, pag nabuo yan, may mga pillars na malalaki na matataas, paikot. 12 pillars yan. O, di ba, yung mga gusto magpakasal, o pwede na magpakasal doon sa gilid ng temple. Backdraft ninyo yung mga pillars ng lalaki. Kasi parang nasa Athens kayo ikinasal. Tatanungin sila, saan ka ba ikinasal? Sa Athens ka ba ikinasal? Sa Greece? Ay, hindi. Diyan yan sa Kasili. Ikaw naman, Athens, ang layo nun. O, di ba? Ang ganda talaga niyan pag nabuo na. Then, sorry ha, tumatalon-talon ako, puro kwento ako eh. I'm giving you updates. Dito sa loob ng temple na yan, bigyan ko na kayo ng clue. Merong 3 stories yan sa loob. 3 palapag yan. Pero yung gitna niyan is parang kang pumasok sa isang shopping mall na yung gitna is single floor mula sa pinaka ground floor paakyat open, nasa side doon pala palapag ang mga stores o parang ganyan ang mangyayari niyan. Because diyan natin ikikip ang mga books. O yung mga pumasok na sa atin sa kawan, i-entry sa book, the book of life. Doon isusulat yan. Malalaking libro yan. Para kayong nanonood doon sa mga Harry Potter na ang lalaki. O yung laki pag binuka mo, sakop yung buong table. O doon isinusulat yan. And the priests will be the one to do it. Mga ikinasal. O dito naman sa libro na to. All of those, ikikip natin ang archive niyan dyan sa loob ng temple. Not on the Holy of Holies, of course, dito lang sa bandang labas because that is 3 parts sa dito sa pinaka-unahan. O yung mga palapag na yun, na andun yung mga books kasi basa ng Revelation, may Book of Life, pagdating sa Judgment, and books were open. Ano yung books na yan? We're talking about records. So we will maintain that. So maliban sa mga electronic copy natin na nasa computer, mga files, meron tayong hard copy na talagang nasa loob ng temple. Doon natin i-maintain yung record
So there will be a book of life, there will be a book of remembrance, there will be a book of the covenants natin. Nandyan yan. And the priests will handle that. Sila ang mag-enter doon ng mga ano. Pag blinat natin, ay nagpasaway, ibablat natin, ay i-strike out yan doon. Nako, mahihirapan siyang bumalik. Bakit? Pag in-strike out na doon, ano yung buburahin mo yung strike out, tapos edi ang pangit na. So once you are there, you are there. Pag sumikapan na ninyo na huwag kayong ma-strike out doon. Yan. Mga baptismal records, andyan lahat yan. Always in the house of Abba. Yan. So by next week, may gusto akong talakayin sa inyo tungkol dito sa naalala rin yung binabasa natin, yung the woman clothed with the sun and under her feet, the moon is under her feet. Naalala niyo yun? Nabuntis at inaabangan at manganganak. Tapos yung bata ay inisnatch daw ng ama, dinala sa kanyang trono sa langit. So akala natin yung Messiah, hindi. Bigyan ko na naman kayo ng clue. Before, nalilito ako dyan. Sabi ko, yung Messiah ito. And everyone else, ganun na agad ang automatic na iniisip natin eh. Pero look, tingnan nyo this is not self-serving. Kailan ba isinulat? Kailan ba okay, how would I say this? Di ba ang Book of Revelation ay prophecy? Di ba? Ibig sabihin, yan ay ang kasulatan na yan ay magaganap sa huling panahon. Tama. Teka muna, alis na ako. Wala naman na palang tao dito. Opo. Dito po. Wala na. Aalis na sana ako. Tuloy lang po. Ay, kinig po kami, mahal na hari. Di ba yan ay mga prophecy yan eh. Ibig sabihin, magaganap pa lang. Ito, tanungin ko kayo. Kailan ba ito isinulat? Naisilang na ba ang Messiah at nakaalis na, umakyat na, tsaka sinulat? O naisulat ito at tsaka isinilang ang Messiah? Anong pakaintindi nyo sa buong Revelation? Nakaakyat na po siya. Nakaakyat na. Ibig sabihin, naisilang na, tapos na, naisilang na ang Messiah. Napatay na ang Messiah. Nakaakyat na ang Messiah at saka palang isinulat ni John Revelator itong Revelation. So ibig sabihin, ang nasusulat dito ay hindi tungkol sa Messiah. Dahil tapos na nakaalis na ang Messiah eh. So ibig sabihin, yung ipinapakita dito na batang isisilang na aabangan ng dragon at gustong kainin ng dragon, yung isisilang na yun ay hindi yun ang Messiah kasi tapos lang na isilang ang Messiah. Naintindihan niyo po? Yada. Okay. Opo, mahal na hari. Eto, ngayon, na kung titingnan niyo mabuti yung version dyan, ang babae daw ay pumunta sa wilderness. Dahil hinahabol siya ng dragon eh. Nakapunta daw siya doon dahil binigyan ng 2 pakpak ng eagle. 2 great wings of an eagle para hindi siya abutin ng dragon. O eto ngayon. Alin ba yung inaabangan ng dragon na gusto niyang kainin? Yung woman na nagsilang ng bata o yung bata ang gustong kainin
ng dragon. Kasi kung yung woman ay hindi nahihintayin, kainin na kita ng buo. Hindi nahihintayin na makapanganak. So from the context, makikita mo na ang hinahabol ng dragon ay yung sanggol na ipapanganak ng babae at hindi yung babae. Hindi siya interesado doon sa babae. Ang gusto niyang silain is yung kanyang ipapanganak. Tapos nang nanganak sa wilderness. Bakit siya binigyan ng ng wings? Pagkatapos ng manganak, kinuha yung bata, dinala daw sa langit, tapos yung babae, binigyan ng wings of eagle para siya ay makatakas away from the reach of the dragon. O yan ang istorya dyan sa version ng Bible nila. Pero ito pala ang totoo. Ang babae, buntis, tumakbo sa wilderness at doon niya isinilang ang sanggol na gustong kunin ng dragon. Ang sanggol na yon ay pinaupo, binigyan ng trono. In short, naging king. At ang king na yon ay binigyan ng 2 pakpak ng eagle upang hindi siya mahabol ng dragon. Because ang sanggol na yon is the eagle, the bird of prey from the east. So hindi po yung woman ang binigyan ng pakpak, kundi yung child. Para siya ay hindi mahuli-huli ng dragon. At ang child po ay hindi dinala sa langit. Hindi po yun ang Misaya. Kasi tayo puro langit ang nasa isip ng mga nagsulat niyan, puro pantasya. But that is geopolitics in the future. Ngayon, bakit naman hahabulin ng dragon? Sino ba yung dragon with 7 heads? Di ba't yung mga Europeans yan? O balikan ninyo, yung anong video ko ba yun? Yung pinangalanan ko, ang 7 countries, the 7 heads of the dragon, na talagang nag-persecute din sa mga yung Berlin Conference. Yan. Panoorin niyo yan, pinangalanan dyan kung sino yung 7 heads of the dragon. Bakit galit na galit yan? Dito sa child na isisilang in the last days. Last days po last days. Bakit galit na galit? Kasi itong male child naman na kasi ito, ni-revise ang Torah. Ituloy na bulgar ang lahat-lahat. You see? Pati ba naman ang